Alright, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video. Representa Martin Romualdez at Saldico pinagdala na ng subpoena, no? Ayon sa ICI, formal na pinahayag ng Independent Commission for Infrastructure para sa dumalo ang pangdinig sina dating House Speaker at Leyte First District Martin Romualdez at resign ako Bicol Party List na si Saldico. Kasama ang dalawa nilang senador, mga ipinapa sa ilalim ng ICI sa immigration look up sa bulletin order. Alright, panoorin po natin guys. For Infrastructure or the ICI has issued an invitation to Congressman Ferdinand Martin G. Romualdez and to appear before the Commission and testify, among others, on the national budget insertions and involvement in DPWH flood control projects from the time he became Speaker of the House. Pinadalhan na ng subpoena ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez upang humarap sa pagdinig ng komisyon sa darating na October 14, 2025, araw ng Martes. Bukod kay Congressman Romualdez, naglabas din ng subpoena duces tecum and ad testificandum ang ICI laban kay resigned ako Bicol Party List Representative Eli Saldico. The Independent Commission for Infrastructure has also issued a subpoena duces tecum and ad testificandum against former Congressman Elizalde Zaldico. The hearing is set on October 14, 2025, Tuesday at 10 a.m. This is with regard to his personal knowledge from the time he joined the Committee on Appropriations of the National Budget Insertions and his involvement in DPWH flood control projects. Samantala, sumulat na rin ang ICI sa Department of Justice upang hilingin na isailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order o sana ma-investigasyon, no? Imbestiga yung dalawa na yan. At sangkot sila talaga sa sa DPWH. Po ang dalawa. Kasama rin sa pinai-isyuhan ng ILBO sina Senators Francis Chis Escudero, Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Gayon din sina dating senador na si Ramon Bong Revilla Jr., dating senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay at 27 iba pa na isinasangkot sa anomalya sa flood control project. Wala pang komentaryo ang mga nabanggit na opisyal sa bagay na ito. Muli namang hinikayat ni Navotas City Representative Toby Chanco ang Department of Foreign Affairs na agad kanselahin ang pasaporte ni Ko. Ito ay upang matiyak ang pagbalik nito ng Pilipinas at harapin ang mga reklamo kaugnay na maanumalyang flood control projects. Babala ni Congressman Chanco, kailangang umaksyon agad ang DFA para hindi makakuha ng passport o citizenship sa ibang bansa si Ko. Giit nito, kung magpapaligoy-ligoy pa ang DFA at makakuha ng pasaporte si Ko sa bansang walang extradition treaty ang Pilipinas, DFA ba ang mananagot? Dagdag pa ni Chanco, ngayong may subpoena na si Ko mula sa Independent Commission for Infrastructure, wala ng dahilan para hindi kanselahin ang passport nito. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Alright, yan, napakinggan at napanood po natin ang pagpapadala ng subpoena kay Martin Romualdez at Saldico. Ayon sa anomalyang flood control, no, na ginawa nila. Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Rob Trip, and see us again the next one, and peace out.